How to save a life with dressings and bandages, essential first aid for soldiers. Paano magliligtas ng buhay gamit ang mga dressing at bandage, mahalagang first aid para sa mga sundalo. Isipin ang mga dressing at bendahe bilang baluti para sa isang sugat. Pinoprotektahan nila ito mula sa karagdagang pinsala at impeksyon. Ngunit bago mo ilapat ang mga ito, tandaan na tasahin ang nasawi para sa anumang mga kondisyong nagbabanta sa buhay, tulad ng nakaharang na daanan ng hangin o matinding pagdurugo. Check their consciousness, are they with us? Suriin ang kanilang kamalayan, kasama natin ba sila? Sa pinsala sa ulo, mahalagang suriin kung gaano kaalerto ang nasawi. Tanungin sila ng mga simpleng tanong tulad ng kanilang pangalan, lokasyon, at petsa. Kung hindi sila makasagot ng tama o nagbabago ang kanilang mga tugon sa paglipas ng panahon, alertuhan ang mga medic. Positioning, comfort and safety. Pagpoposisyon, kiginhawahan at kaligtasan. Ngayon, pag-usapan natin ang pagpoposisyon. Kung ang nasawi ay may malay at may maliit na sugat sa ulo, maaari silang umupo o bahagyang nakataas ang kanilang ulo. Ngunit kung wala silang malay o may malubhang pinsala sa ulo, maghinala ng pinsala sa leeg o spinal. Sa kasong yon, huwag ilipat ang mga ito maliban kung talagang kinakailangan. Kung ang biktima ay nasasakal, nagsusuka, o dumudugo mula sa bibig, ipihit ang kanilang ulo sa gilid upang panatilihing malinis ang kanilang daanan ng hangin. Ang simpleng maniobra na ito ay maaaring pigilan silang mabulunan ng sarili nilang dugo o suka. Exposing the wound, clear the path. Paglalantad sa sugat, ay clear ang landas. Bago ka maglagay ng dressing, maingat na tanggalin ang anumang helmet o headgear. Kung ikaw ay nasa isang kemikal na kapaligiran, mag-ingat upang maprotektahan ang iyong sarili at ang nasawi mula sa kontaminasyon. Tandaan, kung may nakaipit na bagay sa sugat, huwag itong tanggalin. Ipaubaya mo sa medics. Ang iyong trabaho ay maglagay ng mga dressing sa paligid ng bagay upang patatagin ito at kontrolin ang pagdurugo. Applying dressings, a protective shield. Paglalagay ng dressings, isang proteksyon na kalasag. Ang paglalagay ng dressing sa isang sugat sa ulo ay parang paglalagay ng kalasag sa isang lugar na madaling masugitan. Narito kung paano ito gawin para sa iba't ibang lokasyon. Noo, likod ng ulo, ilagay ang dressing sa ibabaw ng sugat at balutin ang mga buntot sa paligid ng ulo, ang isa paalang at ang isa sa kabilang direksyon. Atali ang mga ito ng maayos sa gilid ng ulo, siguraduhing hindi natatakpan ang mga mata o tainga. Tuktok ng ulo, ilagay ang dressing sa ibabaw ng sugat at balutin ang isang buntot sa ilalim ng baba, sa ibabaw ng dressing, at sa harap ng tainga. I-wrap ang kabilang buntot sa tapat na direksyon at atali ang mga ito ng ligtas sa itaas at sa harap ng tapat ng tainga. Mga triangular at cravat bandage, mga multay nakagamit na tool. Ang mga bendahe na ito ay maaaring gamitin upang isecure ang mga dressing o magbigay ng karagdagang suporta. Ang triangular bandage ay isang malaking tatsulok ng tela, habang ang cravat bandage ay isang mahabang strip ng tela. Alamin kung paano atali ang mga ito ng maayos, gaya ng ipinakita ng iyong mga instruktor. Tandaan, ang isang mahusay na inilapat na dressing ay maaaring maprotektahan ang isang sugat, maiwasan ang impeksyon, at makatulong na makontrol ang pagdurugo. Bandaging, pagbenda. Tatalakayin natin ang pagbenda, isang kasanayang kasing halaga sa larangan ng digmaan gaya ng sa basketball court. Ang isang maayos na pagkakalapat na bendahe ay maaaring maprotektahan ang mga sugat, suportahan ang nasugatan ng mga paa, at kahit na mapalakas ang moral ng isang kasama. Shoulder bandage, bandage ng balikat, pagsuporta sa anchor ng braso. Ang kasukasuan ng balikat ay isang mahalagang anchor para sa iyong braso, na nagbibigay ng malawak na hanay ng paggalaw. Isipin ang isang sundalong Pilipino noong labanan sa Marawi, na sugatan sa balikat. Ang isang wastong bendahe ay maaaring magbigay ng suporta at maibsan ang sakit, na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa pakikipaglaban o ligtas na lumikas. Mga bandage sa field dressing, ang mga bendahe na ito ay nakakabit sa field dressing at maaaring mabilis na mailapat. I-cross lang ang isang bandage sa dibdib at ang isa sa ilalim ng tapat na braso, at tali ang mga ito ng ligtas sa isang non-slip knot. Cravat bandage, ang mahabang strip ng tela na ito ay maaaring gamitin para sa mas malawak na pinsala sa balikat o kilikili.
Gumawa ng pinahabang cravat bandage sa pamamagitan ng pagtatali ng dalawang triangular na bendahe, pagkatapos ay tiklupan at isecure ito gamit ang mga safety pin. Ilagay ang bendahe sa ilalim ng kilikili, i-cross ang mga dulo sa balikat, at atali ng maayos. Elbow bandage, pinuprotektahan ang hinge joint. Ang siko ay isang magkasanib na bisagra, na nagpapahintulot sa iyong braso na yumuko at ituwid. Ang pinsala sa siko ay maaaring nakakapanghina, tulad ng nakajam na bisagra sa isang pinto. Ang isang cravat bandage ay maaaring magbigay ng suporta at proteksyon. Kung pinaghihinalaan mo ang isang bali, gayunpaman, huwag ibaluktot ang siko bendahe ito sa isang tuwid na posisyon. Hand bandage, pag-iingat sa iyong mga tool. Isipin ang iyong mga kamay bilang iyong pinakamaraming nalalaman na tool. Ang isang pinsala sa kamay ay maaaring malubhang limitahan ang iyong kakayahang magsagawa ng mga gawain, kapwa sa labanan at pang-araw-araw na buhay. Triangular bandage, ilagay ang kamay sa gitna ng benda, balutin ang tuktok sa ibabaw ng mga daliri, i-cross ang mga dulo sa ibabaw ng kamay, at atali ng maayos sa palso. Cravat bandage, ilagay ang benda sa palad, i-cross ang mga dulo sa likod ng kamay, dalhin ang mga ito sa guwang sa pagitan ng hinlalaki at palad, at atali ang mga ito sa ibabaw ng palso. Leg bandages, mga bandage sa binti, panatiliin kang mobile. Ang iyong mga binti ay ang iyong transportasyon sa larangan ng digmaan. Ang pinsala sa binti ay maaaring makahadlang sa iyong paggalaw. Cravat bandage, upper at lower leg, ilagay ang benda sa ibabaw ng dressing, balutin ang mga dulo sa paligid ng binti sa isang spiral motion, isa pataas, isa pababa, at atali ang mga ito ng ligtas. Bendahe sa tuhod, gamitin ang parehong pamamaraan tulad ng para sa elbow bandage. Tandaan, kung pinaghihinalaan ang isang bali, huwag yumuko ang tuhod. Bandage sa paa, katulad ng bendahe ng kamay, ilagay ang paa sa gitna ng isang tatsulok na bendahe, balutin ang tuktok sa mga daliri ng paa, i-cross ang mga dulo sa ibabaw ng paa, at atali ang mga ito ng maayos sa bukong-bukong. Tandaan, ang isang mahusay na inilapat na bendahe ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa larangan. Maaari itong magbigay ng suporta, bawasan ang sakit, at maiwasan ang karagdagang pinsala. Sanayin ang mga pamamaraan na ito hanggang sa maging pangalawang kalikasan ang mga ito. Maaaring nakasalalay dito ang kapakanan ng iyong kasama. Ngayon, na-explore natin ang mahahalagang pamamaraan ng dressing at bandaging. Ang mga kasanayang ito, na hinahasa sa mga larangan ng digmaan sa buong kasaysayan, ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na protektahan ang mga sugat, kontrolin ang pagdurugo, at magbigay ng mahalagang suporta sa mga nasugatang kasama. Tandaan, ang isang mahusay na inilapat na dressing o bendahe ay higit pa sa isang piraso ng tela, ito ay isang kalasag laban sa impeksyon, isang suporta para sa mga nasugatan ng mga paa, at isang simbolo ng pag-asa sa harap ng kahirapan. Magsanay ng mabuti, magsanay ng masigasig, at laging maging handa na magbigay ng tulong kapag dumating ang tawag. Dahil sa larangan ng digmaan, ang bawat sundalo ay isang potensyal na tagapagligtas.